Bakit hindi maganda mag-OFW kung mahina ang loob mo? Maganda nga ba mag-OFW? Para sa akin makasipag, kung hindi sapat ang income mo, o gusto mo mag-explore sa ibang bansa o experience, gusto mo sumubok sa pangingibang bansa, pwede ka may ibang bansa mga kasipag. Kasi ang pangingibang bansa mga kasipag ay para lang po yan sa mga malalakas ang loob. Hindi po yan para sa mga mahina ang loob. Kasi pag mahina ang loob mga kasipag, ang mangyayari ay hindi matutuloy mga kasipag. Kung matutuloy man mga kasipag, malamang ilang buwan lang magde-decide na umuwi yung iba. Yun po yung totoo mga kasipag. Kaya yung pangibang bansa mga kasipag ay lakas ng loob, dedikasyon mga kasipag sa pamilya, at may malaking reason kung bakit mga ibang bansa mga kasipag. Unang-una agad dyan ay ang nakukulangan sa sahod mga kasipag. Yun po yung para sa akin mga kasipag. Okay mga kasipag, kung bago ka pa lang sa video na ito mga kasipag, ako nga pala si Jus Dado Anaman, isang content creator at dati ring OFW ngayon, andito na sa Pilipinas at mahigit at tambay na ngayon makasipag ng halos 6 na buwan na makasipag, pero buhay pa rin makasipag kasi meron ako nga sikreto dyan makasipag, isang mga tinuturo ko makasipag. Kung ikaw ay isang OFW, kung nakita mo yung aking mga video na subaybayan mo, malaking bagay na makasipag yung aking mga binahagi makasipag, dahil yung binahagi ko makasipag ay hindi ka manasinso, at least meron kang peace of mind. Hindi ka manasinso sa buhay, at least meron kang peace of mind makasipag o kapayapaan. Yun po yung para sa akin makasipag, kasi ang pag-asinso makasipag o pagyamar sa pamagitan po yan ng pagninegosyo makasipag, pag-provide natin ng value, pag-solusyon sa mga problema, o sa madaling salita makasipag, pag-fake ng risk makasipag. Yun po yung makasipag. Kaya makasipag, bago ko tatalakayin makasipag yung about sa maganda nga ba mag-OFW makasipag, lalo na kung ikaw ay magbabalak mag-OFW, ibahagi ko muna sa inyo makasipag yung aking maiksing kwento makasipag sa pagiging OFW makasipag. Dahil ang totoo kagad yan ay ang hirap maging OFW makasipag. At ang unang-una agad yan makasipag ay homesick makasipag. Ang hirap labanan ng homesick. Kahit anong tibay ng dibdib mo makasipag, kahit anong tapang mo, kung abutin ka na ng homesick makasipag, kung atakihin na tayo ng homesick makasipag, durable ako makasipag na manghihina ka makasipag at makapag-isip ka ng hindi maganda makasipag. Hindi sabihin hindi maganda makasipag, gusto mo nang umuwi kasi inabot ka ng homesick. Yun po yung totoo dyan makasipag sa pagiging OFW. Ang hirap talaga maging OFW makasipag. Kaya ang OFW, ang tawag ko dyan makasipag ay entrepreneur makasipag yung OFW, kasi nagta-take tayo ng risk makasipag Hindi natin alam yung pupuntahan natin. Kumbaga dilim yun makasipag, na hindi natin alam yung pupuntahan natin, kung maganda ba yun. Basta ang mayroon sa atin ay yung kontrata natin, yung parang idea lang makasipag. Yun po yun, yung kontrata natin, pinipirmahan natin, pero hindi na alam natin yung pupuntahan natin. Kaya yan po yung risk makasipag. At unang-una yung malayo tayo sa ating pamilya makasipag at sa ating bansa makasipag. Yun po yung pinaka-rest yan makasipag. Kaya ang OFW ay, ang tawag ko dyan ay entrepreneur makasipag yung OFW, kasi nag-fake ng risk makasipag Ganun din yan sa pagninegosyo makasipag. Same lang yan makasipag, na mag-fake ng risk makasipag. Kaya mayroon tayong bottom line dito makasipag sa ating video. Mayroon tayong bottom line dito na hindi lang tayo pwede maging OFW palagi o habang buhay makasipag. Kailangan natin ng magsimula na makasipag magnegosyo ng maliit makasipag na bagay, or kailangan natin mag-execute makasipag ng kung anong binigay ng Panginoon natin na skills, alam, talento, abilidad. Pwede natin yang i-provide makasipag sa serbisyo, produkto man yan makasipag na alam natin makasipag. Magaling ka, kung saan ka magaling, magluto, kung ano man mga skills mo, abilidad, ay pwede natin yang gamitin makasipag. Yan po yung puhunan natin na binigay ng Panginoon, hindi po pera. Kasi ang totoo lang makasipag, ang puhunan ay, kasi ang totoo makasipag ay core gift po yung puhunan natin makasipag. Ano ba yung core gift makasipag? Yung abilidad na binigay ng Panginoon, kung saan tayo magaling, yun po yung makasipag. At kailangan natin ng i-execute na agad makasipag. At nasubukan ko na yun makasipag na mag-execute makasipag. Yung mga bagay-bagay na halos doable naman siya makasipag, hindi naman talagang imposible. Sa simpleng bagay lang, nag-execute ako makasipag sa napakalit na bagay lang, sa simpleng bagay lang. Nasubukan ko siya makasipag, pero mahirap talaga, may risk talaga. Yung unang-una kagad yan makasipag ay yung hiya, takot malugi, yan po yung risk makasipag. Yung pagharap sa mga customer, sasabihin nila mapapahiya ka dahil hindi maganda yung serbisyo, yun po yung makasipag, yung risk makasipag. Kaya ang success makasipag, wala po yung shortcut makasipag. Yun yung aking alam makasipag. Kailangan po yung paghirapan makasipag, yung success at pag-fake ng maraming risk. Yun po yung makasipag, yung mga risky na bagay. Pag-fake natin ng risk at pagsusolve sa mga problema makasipag. At nung nasubukan ko makasipag na mag-fake ng risk, doon po makasipag medyo may nagbago makasipag sa aking pananaw makasipag sa pamagitan ng pag-execute ngayon. Okay makasipag, maganda nga ba mag-OFW makasipag? Ang totoo makasipag, maganda mag-OFW. Pero kung mahina ang loob mo, ay huwag ka na mag-OFW, kasi napakahirap talaga mga ibang bansa. Yung kalaban natin talaga dyan ay ang homesick makasipag.
Kaya nga may napansin ka o may narinig tayo noon pa na nagbigti o tumalon sa building, yun po yung homesick mga kasipag. Kaya bago ka mag-OFW, kung ikaw man ay bagbabalak mag-OFW o OFW na, kailangan na tibayan natin yung loob natin makasipag. At kailangan natin ang mayroon tayong motivasyon makasipag. Mayroon tayong malaking rason para sa kinabukasan natin, para maiahon yung pamilya natin sa hirap makasipag. Kasi ang totoo hanap pa tayo ng medyo mataas naman na sahod ng kunti. Kasi kung hindi sapat yung kita natin dito sa Pilipinas, kailangan natin ang naghanap ng medyo satisfied tayo sa sahod. Kaya yun yung malaking motivasyon sa atin na kaya tayo ay mangibang bansa makasipag. Kaya mahalaga makasipag na mayroon tayong malaking motivasyon makasipag o mayroon tayong malaking dahilan bago tayong mangibang bansa para hindi tayo ma-homesick makasipag. Hindi tayo masyado ma-homesick. Mayroon tayong malaking motivasyon o mayroon tayong dahilan kaya tayo umalis sa ating pagbansa. Yun po yung makasipag. Siyempre makasipag maganda rin mag-OFW. Kung nasubukan mo na dito na sumahod ka lang ng minimum, kahit minimum na sahod natin dito sa Pilipinas, kung hindi naman kasya sa pamilya mo, lalo na sa bilihin natin yan na tumaas na yung inflation natin, yung sahod hindi tumataas. Yun po yung totoo dyan makasipag. Kaya maisipan mo talaga na mangibang bansa na lang makasipag. Lalo na kung kagaya mo ako na hindi nakapagpatapos ng kolehiyo. Kaya naisipan ko na lang din makasipag na mangibang bansa makasipag. Kasi sa liit ng sahod makasipag hindi magkasya, at saka hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo makasipag. Ano po yung malaking rason makasipag kaya hindi ako masyado na homesick makasipag. Kaya kailangan talaga natin na may malaking rason tayo para tuloy-tuloy tayo sa ibang bansa makasipag. At ang bottom line dito makasipag, ang kagandahan dito makasipag, ay babahagi ko sa makasipag ay kailangan natin ang magnegosyo makasipag, magsimula sa maliit makasipag kung ikaw ay isang OFW. At mayroon din akong binahagi makasipag na kung hindi ka man makapagnegosyo dahil risky ang negosyo kung takot ka man. Kasi ang pagninegosyo ay para sa lahat talaga yung pagninegosyo. Kaso mayroong iba na may mga problemang malaki. Mayroon talagang iba na gusto ng security. Kasi marami talagang iba na takot magnegosyo or ayaw mag-risky makasipag. Kaya mayroon akong binahagi makasipag dito sa vlog na to. Ang kagandahan makasipag na binahagi ko, kung ano yon ay yung security makasipag. Kung mayroon kang sahod, ibukod mo yung sa expenses, hulugan mo yung emergency fund. Kahit wala kang life insurance, mayroon kang emergency fund, pwede na yun. Pangalawa, yung savings funds. Magagamit din natin yung savings fund makasipag. Pwede tayong kumurot dyan sa ating savings fund. Kung meron tayong negosyo, pwede natin yan kukurot tayo dyan makasipag. Kung wala na tayong pera pang negosyo o magsimula sa maliit makasipag. Pero ang pagninegosyo makasipag para sa akin ay pwede siya simulan ng walang puhunan makasipag. At mayroon din tayong makasipag na retirement fee. Mahalaga po makasipag na mayroon tayo dyan makasipag. Lahat o mayroon tayong pension plan makasipag. Para pag hindi na natin kaya mag-OFW o medyo maedad na tayo, pag nahit natin yung makasipag, para sa akin makasipag, baliwala lang hulog ko dyan makasipag, basta maghulog na ako maghulog dyan, sa expenses mga kasipag, pwede ako kukurot dyan makasipag na pang simula ko ng negosyo sa expenses kahit maliit makasipag or testing makasipag. Yung the rest makasipag, yung sa emergency fund, sa savings funds, sa retirement fund, saka yung sa pension plan, kung hulugan ko yung mga kasipag, na napakaliit na makasipag, baliwala lang yun sa akin makasipag. At pagdating ng ilang years, pwede rin natin hulugan sa makasipag ng maaga kung mahit natin yung target makasipag. Yung salary na gusto natin na nabubuhay pa tayo ng 30 years. Kung gusto natin sumahod ng 20k a month o 30k a month, yung month na yun, i-times natin sa 12 months, tapos yung 12 months, i-times natin siya sa kung nabubuhay pa tayo ng 30 years or 20 years. Yun po yung makasipag yung numero. At yung numero na makasipag, kung mahit natin siya ng 10 years, 5 years, or 15 years, good news makasipag dahil for good ka na rin, matawag ko na rin for good makasipag. Kasi mayroon ka na yan makasipag na hindi mo in-expect. Okay makasipag, maraming salamat sa panonood ng video na ito makasipag. Samahan niyo pa ako sa aking mga sunod na video dahil marami pa akong video na i-upload. Huwag kang mag-alala makasipag kung OFW ka, halos walang naipon. Dahil kung napanood mo yung video ko makasipag, mayroon akong binabahagi makasipag na makapagbabago rin sa'yo makasipag ng kunting makasipag. At tandaan tayong mga OFW, I think long term tayo dapat. Isipin natin yung kinabukasan, hindi yung ngayon. Kasi hindi tayo habang buhay na OFW makasipag. Yun po yung totoo dyan makasipag. Yun po yung realidad na binahagi ko makasipag. Okay makasipag, ang trabaho ko pala dati makasipag ay isang heavy equipment operator makasipag. Mayroon tayong group dito makasipag sa heavy equipment operator makasipag na welcome ang lahat na mag-join, lalo ng mga baguhan. At siyempre welcome na welcome dito yung mga magagaling at veterano na operator makasipag. Lalapagan ang ating mga experience makasipag, ugaling makasipag kasi magansap karamdam na mayroon tayong ibabahagi makasipag. Okay makasipag, maraming salamat sa panonood ng video na to makasipag. Kung nagustuhan mo yung video na to, pwede mo akong i-like, comment, and share or subscribe to our YouTube channel or click the bell button below para ma-notify ka sa mga bago ko ng video na i-upload. Okay makasipag, sa Lucas 10:16 sabi ng Panginoon, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkatiwalaan din sa malaking bagay.
Okay mga kasipag, hanggang dito na lang yung vlog natin mga kasipag. See you my next vlog. I love you, bye, ciao!